Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Si Gutesa siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Total kayo hindi naman ko alam yata kasi, may kakilala dyan. Hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Yung mga kaalyado hindi ko alam nyo kung sino nag-present sa nag-present. kanila. Please do not accuse Hindi kami me. nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present dyan. Hindi. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo, ako kasama. Ay, ba't mo Excuse hinahanap me. sa akin? Baka Ay, alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, Okay. never mind. Well, let's I respect this show. I do not want to go to the gutter. So don't Let's ask start ng vote, kasi. let's ask You're ng vote. putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Oh, bakit mo sa akin ipapaturo You can sa akin always na say malamang it alam in a ko? very nice way But without you don't have to insulting start. people. You don't have to excuse start. me. Okay po. Okay. Excuse me. Ano You don't have to start. Ganito po. Let's ask na lang each one. Do we have any information from either end? Any information from either end of where he is? And No, I don't know. There was someone who told me that he is in the custody of government, agencies of government, including the family. including the family. Including the family. So, do I know for certain? No. It was relayed to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. I am just an ordinary citizen who loves this country and would like to comment on certain things. Tinanong natin yan sa Marines eh. At sinabi nila na wala sa kustodiya nila, walang nakakaalam. Siguro, ang dapat si na Mike natin Defenso tanong si din, Mike ano? Defenso. No, we already asked Mike Defenso. Bakit hindi kaagad file ng kaso? That's 482 ghost projects out of the 8,000 plus. Sa akin, material yon. Kasi, at least nakita ng taong bayan, yung ghost project na filean. Na may umusad. May Oo, umusad. 110 days na. Diba? Meron na po na-file. May na-file na po. Kung hindi po kayo Ibang ghost updated, projects? may na-file na po. Ilan? Sa Si Secretary 482? Vince. Ilan ang 482? Hanapin ko po sa kanya, pero may na-file na po. So, wag po tayong, kasi medyo misleading po yung sabihin na sa ilang araw, wala pa pong nagawa. Meron na pong sampahan ng kaso. Kaya nga ang tinatanong ko, ilan? Kaya nga, bibigay ko po sa Just to inyong be fair detalye. with facts, 482 are ghost projects and nobody has even informed the public that out of the 482, 50%, 30%, 10% have been filed. Nag-ano po kami, nagre-report po kami even during the press briefing. Ibibigay ko lang po sa inyo dahil hindi ko lang po dala yung detalye ngayon dahil hindi ko po alam na makakasama ko kayo. So bibigay ko po kayo ng detalye pero siguro kung nanonood po ang karamihan ng press briefing, nandun po yung mga reports namin. Okay. Nagkasagutan sina Palace Press Officer Claire Castro at political analyst Maloti Cuia tungkol sa kinaroroonan ng surprise witness sa Senado na si Orly Guteza. Si Guteza ang nagbunyag sa Senado na nag-deliver umano siya ng mail maletang pera sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Nag-trigger ng sagutan ni Cuia at Castro sa isang special coverage ng TV5 nang humirit ang una ng si Guteza, siguro alam ni Usek kung nasaan si Guteza. Agad namang pumalag si Castro, bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam, total kayo naman ang may kakilala dyan. Sagot ni Cuia, hindi ko alam, ikaw ang nasa gobyerno na binweltahan ni Castro, sino ba ang nag-present sa kanila? Mga kaalyado nyo yung nag-present sa kanila. Itinanggi naman ni Cuia ang sinabi ni Castro, ay hindi, yan ang propaganda. Biruin mo ang assertion mo, ako kasama? Rumesbak muli si Castro, bakit mo hinahanap sa akin? Baka alam mo, nagpa siya ng tumigil si Cuia pero ani Castro, don't start kasi. You put in something to me. Saad naman ni Cuia, but you are representing government. But still, bakit ko malalaman, hindi ako nag-present dyan? Bakit mo sa akin papaturo na malamang alam ko? Galit nang sabi ni Castro. You can always say it in a very nice way without insulting people, tugon naman ni Cuia. Dahil sa tumitinding tensyon, napilitan ng pumagitna ang host na si Ed Lingaw. My question is for Professor Maloti Cuia. Prof, matapos po ang mainit na palitan ninyo ni Yusek Claire Castro ng PCO nitong mga nakaraang araw, sa isang panayam tinawag niya po kayong isang propagandista at kinwestiyon din niya ang inyong kredibilidad. Ano po ang inyong masasabi sa ugali o paraan ng kanyang pagsagot bilang isang Palace Press Officer sa mga sensitibong isyong may kinalaman sa Pangulo at sa kasalukuyang administrasyon? At sa tingin niyo po ba, may standard ba na dapat sundin ang mga government spokesperson pagdating sa pakikipag-engage sa kritiko o analyst? Ano ba yan? Magkokomenta naman ako kay BFF, no? Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng Coms 101.
Sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi maintindihan yung sinasabi niya. But levity aside, nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos, sa OP. At doon ang mga panahon na katangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Marunong humarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya, ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Pasensya ka na BFF kasi hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay, sino ang prinotektahan ko? Sinasabi niya, maka Duterte ako. Ako hindi maka Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. Hindi ho ako tumulong nung eleksyon sa kanya. Nakaibinay ho ako. At kung hindi niya yun alam, ang dali naman mag-Google. O, wag na Google. Ang dali mag-AI. I-type mo yung Malutikia kasi yung huli niyang banat sa akin. So, who is Malutikia? Sa tingin ko ho, yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kumbaga may rent-free ako dito na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko ho, tinuturuan ko ho siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya. Mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya. At ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Diba? Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling. Walang ganon. Pero siya, ganon. Ang ina-address ko sa may... Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga, yung baha, nagsimula sa mga Duterte. Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo dun sa bastusan, nandun siya. Di ba? Ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, hindi nyo ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi nyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-occupy dyan. Ipapasa nyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa nyo kung yung institusyon sira? Dahil kay Claire Castro. Dadaling ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Kasi paano, tinawag niya akong propagandista. Ang sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y binabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Vic Remulla. Diba? Kasi inciting to sedition na wala mga akong sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, example ha. So, really, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez, si Dave Gomez is a man drilled on communication, on crisis communication. Pwede ba? Alsin nyo na siya. Kasi kung gusto nyo makabawi ang Pangulo sa tiwala, yung trust rating, trinak namin yan. Simula ba nung naging spokesperson siya, ano ang trust rating ng presidente? Dumadaus-os. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, a program, what is happening. Kaya yun yung mga beat reporter sa Malacanang, natutuwa ako dahil maanghang na magtanong. Ikaw, ito bang approach mo? Alam ni Presidente?
kay Ivan Mayrina ng GMA7, saludo ako sa'yo, tinanong mo, anong sinagot? At a-accept niyo yun as gospel truth? Nakakahiya naman po dahil ang institusyon ng presidente, hindi lamang kayo ang mag-o-occupy niyan. Sum total ng lahat ng naging presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous president, napakagagaling, malumanay, hindi sila ang unang mapikon. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito eh. Maglagay ka ng trap, kinakagat. Di ba? Ilang beses ako nag-trap. Kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Di ba? Bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinidepensahan mo? Kaya nagiging pikon, nagiging namumula, humahaba yung liig. Di ba? Kaya nga ang sabi, the number one cardinal rule of a spokes, never be the center of the discussion at wag mapikon. Kasi you represent the institution. Ngayon, kung talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ho ang Malacanang. Prof, follow-up po. Kung ang tulad po ninyo ay kine-question po yung kredibilidad, paano na lang po ang ordinaryong mamamayang Pilipino when asking questions or raising issues and concerns? What kind of message is this sending to the public? The way siya mag-respond? Sa tingin ko, pumasok na yung kapangyarihan sa utak niya. Kasi, alam mo, ang unang nag-congratulate sa akin ay isang waiter ng isang restaurant ang pinuntahan ko the following day. Ang sabi lang sa akin, "Ma'am, congrats ha." Sabi ko, "Saan?" "Kasi ginanti mo kami." So, yung ganon, it dawned upon me, marami palang galit sa kanya. Akala ko naiintindihan kasi, di ba, yung street, hindi nga street eh, sabi ko gutter eh. Pero natuwa ako dun sa waiter na yun, kinamayan ko siya, kasi sabi ko, hindi ko alam na gano'n ang reaksyon ng taong bayan sa kanya. So, alam nyo, temporary lang yung pag-upo sa kapangyarihan, at babalik ako. Public office is a public trust. Yung public trust, BFF, public trust. Hindi bardagulan. At sa mainstream media, mahiya naman kayo. Kung kakagat kayo,